po. Pagbebenta ng isda. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Vroom vroom vroom. Sa second ring road ng Rivertown, nakasakay si Wang Xian sa kanyang motor na heavy duty na Harley. Mayroon siyang isang kahon ng styrofoam na nakatali sa paligid ng kanyang katawan habang sumakay siya sa lokasyon ng merkado ng mga bulaklak at ibon. Upang maiwasan ang insidente ng kahapon na mangyari muli, nagsagawa siya ng pagsisikap na makahanap ng isang solidong kahon ng styrofoam para sa ngayon at tiyakin na ang 5 goldfish at ang arowana ay napapanatili ng maayos. Habang bumababa sa kalsada kasama ang kanyang helmet, mayroong isang hindi mailalarawan na matinding kasiyahan. Gayunpaman, si Wang Xian ay hindi sumakay ng napakabilis at pinapanatili lamang ang isang bilis ng humigit kumulang na 60 kilometro kada oras. Tunay na mas kasiya siya na sumakay sa isang mabibigat na motorsiklo na nagkakahalaga ng higit sa $1.50 milyon kaysa sa motorsiklo ni Wang Dahay. O mahirap Dahay. Itinapon ko ang kanyang motorsiklo malapit sa merkado ng mga bulaklak at ibon kahapon at marahil ay nawala na ito. Gayunpaman, hahayaan kitang sumakay sa aking Harley kapag nagbubukas muli ang paaralan. Panipi. Naisip ni Wang Xian ang kanyang sarili. Naisip na niya ang nasisiyahan na ekspresyon kay Wang Dahay nang makita niya ang kanyang Harley. Ang bilis ng mabibigat na motorsiklo ay mas mabilis kaysa sa pagkuha ng taxi. Matapos ang humigit kumulang 10 minuto, naabot ni Wang Xian ang pasukan sa merkado ng mga bulaklak at ibon. Pinagmulan. Noggo.co. Sa ilalim ng nakagulat na hitsura ng mga tauhan ng seguridad, pinarode ni Wang Xian ang kanyang Harley sa car park bago dalhin ang kahon ng styrofoam at naglalakad papunta sa merkado. Ang bilang ng mga tao ngayon ay higit na mas mababa kaysa kahapon. Tiningnan ni Wang Xian ang mga tao sa merkado ng mga bulaklak at ibon at nakita ang direksyon na nag-uudyok kung saan gaganapin ang Goldfish Fair. Agad siyang tumungo dito. Ang Goldfish Fair ay gaganapin sa gitna ng merkado ng mga bulaklak at ibon. Matapos pumasok sa lugar na ito, napansin ni Wang Xian na maraming daan-daang mga tao sa paligid. Sa lugar na iyon, mayroong ilang mga signboard ng patalastas na nagbigay ng mga pagpapakilala tungkol sa iba't ibang mga bukid ng goldfish at ang gold pies na ipinapakita. Lumakad pa si Wang Xian at nakita ang isang hilera ng mga fishbowl na inilagay ng maayos sa mesa. Sa loob ng mga fishbowl, mayroong lahat ng mga uri ng gold pies na napakaganda. Sa gitna ng talahan na yan, mayroong dalawang mas malaking sukat ng mga fishbowl. Sa loob ng mga fishbowl na ito, mayroon lamang 2 hanggang 3 goldfish. Nakita ni Wang Xian na mayroong 2 red cap brown orange sa kanila. Tumingin siya sa tag ng presyo sa gilid na nagpakita ng $430,000. Huminahon ka. Parang gumawa ako ng malaking pagkawala kahapon. Panipi. Malinaw na hindi nasisiyahan si Wang Xian matapos makita ang presyo. Tumingin siya sa paligid niya at nakita ang goldfish na mula sa $40,000 hanggang $50,000 at ang ilan din na umabot sa pagitan ng $10,000, $20,000. Tumingin siya sa paligid ng ilang sandali bago magtungo sa service counter ng tagapag-ayos. Sa sandaling ito, mayroong 4-5 tao na nakaupo sa harap ng pagtanggap. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga nasa hustong gulang at matandang lalaki at isa ring batang magagandang dadalo. Hoy, maganda, nais kong magtanong. Ano ang dapat kong gawin kung nais kong ipakita ang aking goldfish na ibebenta sa lugar na ito? Tinanong ni Wang Xian ang service attendant. Ha? Ano? Nais mong ipakita at ibenta ang iyong goldfish. Ang tagapangasiwa ng serbisyo ay tumingin sa kanya ng kaunting hindi paniniwala at napansin na nagdadala siya ng isang kahon ng styrofoam sa kanyang mga bisig. Oo, tumango si Wang Xian. Kung nais mong ipakita ang iyong goldfish para sa Goldfish Fair upang ibenta ang mga ito, kakailanganin mong ibigay ang sertipikasyon ng kalidad ng sakahan ng isda bilang patunay. Ang lahat ng mga kalahok na sakahan ng isda para sa aming patas ay matagumpay na mga bukid ng pag-aanak ng goldfish. Pangalawa, kailangan mong magkaroon ng mahalagang goldfish. Kung maaari mong matugunan ng pamantayan, matutuwa kaming mag-ayos ng isang lugar para sa iyo. Gayunpaman, mangolekta kami ng ilang komisyon kung nakumpleto mo ang anumang transaksyon. Napangiti sa kanya ang magandang service attendant at sumagot. Si Wang Xian ay sumimangot ng bahagya nang marinig ang kanyang paliwanag. Maaari akong magbigay ng mahusay na goldfish. Gayunpaman, may kinalaman sa sertipikasyon ng kalidad ng sakahan ng isda. Panipi. Ang hindi kwalipikadong mga bukid na pag-aanak ng goldfish ay hindi tinatanggap sa aming Goldfish Fair. Bago makumplito ni Wang Xian ang kanyang pangungusap, isang taong may edad na nakahiga sa isang upuan, ay tinanggihan siya ng diretso. Humihingi ako ng paumanhin tungkol doon. Ngumiti ang attendant ng serbisyo nang humingi ng tawad matapos marinig ang sinabi ng gitnang may edad na. Bahagyang sumimangot si Wang Xian, tumango ang kanyang ulo at lumabas. Ang isang binata na nagdadala ng isang kahon ng styrofoam dito upang humingi ng isang lugar ng eksibisyon. Ito ay malinaw na ang boss ng isang maliit na tindahan ng goldfish na nagnanais na maakit ang pansin upang ibenta ang kanyang goldfish. Hindi mo na kailangang bigyang pansin ang mga taong katulad niya. Panipi. Sige, Direktor Zhao. Si Wang Xian ay vaguely na narinig ang tinig habang umalis siya sa lugar na ito. Ang magagawa niya ay upang iling ang kanyang ulo ng tahimik. Kalimutan mo na. Dahil sikat ang red cap brown oranda, hindi ko kailangang umasa sa iyong patas na ibenta ang mga ito. Panipi. Dinala ni Wang Xian ang malaking kahon ng styrofoam at lumabas. Huminto siya sa pasukan at tumingin sa paligid niya. Dapat ba akong mag-set up ng isang paninindigan dito upang ibenta? Panipi. Naisip ito ni Wang Xian. Ang daloy ng trapiko ng tao sa lugar na ito ay mahusay dahil ang sinumang nais na pumasok sa patas ay kailangang dumaan sa lugar na ito. Bukod dito, pupunta lang siya sa isang kahon dito mismo. Hindi niya hawad lang ang sinuman. Ngumiti si Wang Xian at inilagay ang kahon sa tabi ng kalsada. Pagkatapos nito, binuksan niya ang takip ng kahon. Isang kulay pula na kulay na arowana at 5 red cap brown oranda ang ipinahayag sa kahon. 6 na isda sa isang kahon ay isang maliit na cramp ngunit sila ay napakabuhay na buhay at patuloy na swam. Sa pamamagitan ng pagbabago gamit ang Dragon Energy, ang kanilang kasiglahan ay mas malakas kaysa sa ordinaryong isda. Nag-squat si Wang Xian sa lugar na iyon habang tinitingnan ang mga naglalakad na naglalakad. Panipi. Marahil ito ay dahil si Wang Xian ay tumingin ng isang maliit na prospect na may isang malaking kahon ng styrofoam sa tabi niya at ang katotohanan na ang pedestrian ay hindi makita ang arowana at goldfish sa loob nito, walang anumang pedestrian na lumakad. Ubo-ubo. Si Wang Xian ay nag-ungol ng malakas at sumigaw patungo sa pedestrian, nangungunang grade arowana at goldfish na ibinebenta. Halika at tingnan. Panipi. Ang ilang mga naglalakad ay medyo kakaiba nang makita nila ang isang teenager na naglalagay ng isang tindahan sa tabi ng mga kalsada.
Matapos makita ang napakalaking kahon ng styrofoam sa tabi niya, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting kaoy na hinala. Hayaan at tingnan kung anong uri ng gold pies ang mayroon siya. Sa sandaling ito, isang magandang ginang na may mga kamay sa paligid ng isang binata ay tumingin sa pag-uses habang sinabi niya sa binata. Ano ang makikita dito? Hindi maaaring magkaroon ng anumang mabuting goldfish dito. Tumungo tayo sa fish fair upang bilhin. Ang binata ay sumagot ng walang tiyaga. Hayaan na lang at tingnan. Ang magandang batang babae na iyon ay sinabi at hinaila ang braso ng binata na walang kabuluhan. Ano ang isang drug? Anong uri ng magandang goldfish ang maaaring magkaroon ng isang kalsada sa isang pangit na kahon ng styrofoam? Ang binata ay walang pasensya at may pag-aatubili na nakasulat sa buong mukha niya habang naglalakad siya. Wow, napakaganda. Ito ba ay isang arowana? At ang mga goldfish na ito ay simpleng maganda. Bulalas na ang magandang batang babae habang siya ay nag-squat ng kasiyahan. Hindi na kailangan gumawa ng gayong pag-aalsa, sabi ng tao na walang pag-squatting at hindi rin siya nagmamalasakit na mag-shoot ng isang pagtingin sa loob ng kahon. Ang lahat ng mga goldfish sa patas ay magiging maganda at ng mahalagang breed. Okay, ngayon, umalis na tayo. Hindi ito kaaya-aya na pag-squatting sa kalye. Panipi. Ngunit naramdaman ko na ang gold pies dito ay napakaganda. Ang magandang batang babae ay malinaw na hindi isang dalubhasa sa larangang ito. Nagpatuloy siya at ang arowana na ito ay tunay na napakaganda. Gusto ko talaga. Gusto kong bilhin ito, gusto kong bilhin ito. Panipi. Kung gusto mo sila, bilhin mo lang sila. Ang binata ay kinuha ang kanyang pitakan ng direkta at kumilos ng mapagbigay tulad ng sinabi niya, "Hoy kid, magkano ang gastos ng mga isda sa iyong styrofoam box?" Kukunin ko silang lahat. Panipi. Itinaas ni Wang Xian ang kanyang ulo at medyo nabigla matapos makita ang pitakan ng batang iyon. Mayroong humigit kumulang ilang libong dolyar sa loob nito. Ito ay nagparamdam sa kanya na hindi nagsasalita. Ano? Sabihin mo, tao. Gaano karami ang gastos sa kabuuan? Tumingin ang binata kay Wang Xian at walang pasensya. Ito, tumingin si Wang Xian sa kanya at sumagot, kung mayroon kang 5 milyong dolyar sa iyong card, maaari kaming pumunta sa isang bangko at gumawa ng paglipat. Ang mga salita ni Wang Xian ay nagulat sa binata. Sumimangot siya, tinitigin si Wang Xian na galit at sinabing, "Hoy kid, anong uri ng kalokohan ang iyong pinaglaruan? Hinihiling ko sa iyo kung magkano ang mga isda sa sirang styrofoam box na gastos." Panipi. Hindi ako nagdurog na walang kaparekon. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Panipi. Inihayag ni Wang Xian ang isang ngiti nang mapansin niya ang kanyang pag-uusap sa binata ay iginuhit ang ilang mga mausisa na customer.